Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority, katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Pinigilan ng House leadership si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na makapagtanong sa plenary deliberations ng panukalang mahigit sa 6 na trilyong pisong national budget para sa taong 2025. Ikinagulat ng mambabatas na hindi siya hinayaan mabusisi ang naturang pondo. Ayon kay Marcoleta, sa kauna-unahang pagkakataon di umano ay puro lamang miyembro ng minority ang pinayagang makapag-interpolate na taliwas sa tradisyon ng budget deliberations, kung saan bahagi ng debate ang majority na kinabibilangan nito. Ikinadismaya pa ng kongresista na ang tanging layunin lamang daw ng House leadership ay tapusin daw ang budget deliberation at maipasa ang pondo ng nasyonal sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Marcoleta, hindi umano mabilisan ang pagpasa ng budget at nararapat lamang na maintindihan at malaman ng taong bayan kung saan gagamitin ang napakalaking pera na ito. Reaksyon ng netizens, hawak talaga nila Martin at Saldico ang national budget. Silang dalawa maghahati ng kickback mula sa mahigit na 6 na trilyong budget. Kaya minadali nila ipasa iyan para wala ng usapan o tapyas na mangyari. Kukulangin target nilang kickback if ever bawasan pa national budget, plus balato pa ni Stella Kimbo na rags to riches dyan sa pambansang budget. Ang laki ng ating pondo pero napakababa ng benepisyo ng mga taong bayan. Kung gaya lamang ni Congressman Rodante Marcoleta ang mga opisyales na may malasakit sa mga kababayan, ay hindi tayo maiwanan ng panahon. Nakakalungkot lang ang ibang opisyales para lamang sa kanilang vested interest. Please, for the sake of our less fortunate Filipino majority, I respectfully urge you to champion transparency. It is disheartening to learn that many of us have chosen to settle abroad due to the persistent corruption that pervades every sector of the government. However, what about the Filipinos who have never had a fair chance in life due to extreme poverty? What opportunities do they have? Congressman Marcoleta, sana ma-follow up po yan. Talagang ninakaw nila at pinaghatian yung pera. Bakit ginanyan ang pondo? Sana makulong at mapanagot ang gumawa niyan. Sana ikaw ang magtanong kay Kimbo para masukol na ang pagnanakaw at mapanagot ang mga kasabwat. Deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sana makapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na i-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman po kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay doon sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ang buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang nire-representa ng aming party list. Ito yung Sagip Party List. 1-digit inflation o 9-digit poverty incident. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahirap. Ngunit dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili po mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan.
Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority, katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority dahil po konti lang sila. Kami ng majority ngayon ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan. Wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po'y nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung benepisyaryo nitong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang checking ito? Kailangan kasing masagot ng diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yun sana ang kailangang masagot dito sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon. Nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong masagot ng diretso. Ang problema, hindi kami pinagtatanong. Gusto ko sanang usisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng 15 taon, Magna Carta 44, hanggang ngayon ay hindi naipatutupad ng maayos. Walang implementing rules and regulations, walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging benepisyaryo nung batas na yon. Hindi umuusad, walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission, walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Ngayon, kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng 1 digit ang kahirapan sa ating bansa at hindi naman sila magsisimula, kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Gayong napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at manatili tayong malakas, matatag ang pananampalatayang paniwala sa Diyos na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakala, silaban po natin ang katwiran. Salamat po.